So bali tapos na nating i-top balance mga kasolar yung ating battery. Bali gagamitan ko siya ng acrylic glass para makompress yung ating battery. At gagamitan ko rin ng mga insulator na plastic. Bali ang una natin gagawin ay i-arrange natin sa tigda-dalawa yung ating mga battery. Dalawang pares, bali ang isang piraso nito ay 40 Ah, kaya magiging 80 Ah yung dalawang pares. At i-arrange natin ito ng positive to negative, negative to positive dahil series connection. So bali ito yung magiging may negative, tapos positive, negative, tapos dito sa dulo ito yung magiging main positive natin, yung pinakadulo. Bali ganito yung magiging arrangement ng bawat cell natin in series connection para magkaroon tayo ng 12 volts output. Talagyan ko rin ng insulator ang pagitan ng bawat cell ng ating battery. Dahil manipis lang yung balot na plastic nitong ating mga battery, kaya mas maganda na protected yung ating battery in case na magasgas ay hindi magkakaroon ng short circuit. Ganun din dito sa bawat kanto, lalagyan rin natin ng protection at saka dun sa side para okay at safety tayo. Ginamitan din natin ng stainless na threaded rod itong ating pang-compress ng ating battery. At ito pala yung BMS na gagamitin ko, bali 100 amps ito. Ang brand niya ay JBD at meron na rin itong Bluetooth connection. Bali smart BMS daw ito na mayroong balancing na built-in. Bali itong part na ito yung magiging main negative niya mga kasolar. So bali ito ay connection para sa isang pares na battery.
At ito naman yung pang-connect natin from positive to negative connection. Tapos ay positive to negative uli. Tapos ay positive to negative uli. At ito ang pinakang main positive natin. At testerin muna natin ang voltage output ng ating battery. Una nating ikakabit yung balancing cable ng ating BMS. Ito po yung kanyang wiring diagram. Napaka-importante na hindi tayo magkamali sa connection ng ating wiring dahil siguradong masisira yung ating BMS. Ang una kong ikakabit ay ang kanyang negative wire. Kasunod yung kanyang B1 positive. Kasunod yung kanyang B2 positive. Kasunod yung B3 positive. At panghuli yung kanyang B4 positive. At mahalaga din na itester muna natin ang bawat voltage ng ating connection. Ito yung voltage ng ating unang cell. Ito yung pangalawa. Pangatlo. At yung pang-apat. Sa pag-wiring ng ating connection para sa ating active balancer ay ganoon din ang proseso.
Ito po yung ating active balancer, bali 5 ampere po ito. Tingnan na natin mga kasolar yung kanyang apps sa Android at saka sa iPhone. So bali dito po sa Android ay ganito ang itsura ng kanyang apps. Bali makikita po natin dito yung voltage, yung ampere at saka yung temperature sensor. Pwede nating i-off yung kanyang charging, ganon din sa discharging, pwede ring i-off. Samantalang yung apps naman ito sa iPhone, bali ganito yung itsura ng apps nya. At hindi natin ma-edit o mababago ang mga parameter nito dahil kailangan nating bilhin yung Pro version. Hindi mo rin pwedeng i-off yung kanyang charge, yan ang lumalabas. Saka yung kanyang discharge, hindi rin pwedeng i-off. Kailangan pa talagang bilhin yung Pro version ng apps na ito para magamit ng husto o ma-edit yung mga parameter. So yan, tapos na mga kasolar yung battery na binuo natin. Bali 80 Ah ang capacity nito. Ang kanyang BMS ay 100 amps. At ang kanyang active balancer ay 5 amps. So sa susunod na video, gagawin natin yung casing nito. Ilalagay na natin dun sa case niya.